Ipinakita ang kabuuan ng teritoryo, isang liblib na nayon na napapaligiran ng kabundukan at simpleng bakod. Makikitang maliit at hiwa-hiwalay ang mga bahay, palatandaan ng kahirapan at kakulangan sa proteksyon. Sa ibaba, nagtitipon ang mga mamamayan, mga magsasaka, matatanda, kababaihan, at mga bata. Kita sa kanilang mga mukha ang pag-aalinlangan at kaba habang papalapit ang isang grupo ng armadong tao. Hindi ito takot na dulot ng kaaway, kundi takot sa hindi nila kilala, isang bagong lord na ngayon lang nila haharapin. Humakbang pasulong ang batang may magaan na ngiti, si Van Nefersho. Maayos ang kanyang posture at magalang ang kilos habang ipinapakilala ang sarili. Sinabi niyang siya ay mula sa pamilyang Fersho, ang namamahala sa teritoryong ito, kabilang ang kanilang nayon. Ipinahayag niya na simula ngayon, siya na ang direktang mangangasiwa sa lugar. Sa likod ng kanyang ngiti, ramdam ang determinasyon. Ang simpleng pagpapakilala niya ay tila mas formal kaysa sa inaasahan ng mga taga-nayon. Lumapit ang isang matandang lalaki na may tungkod, ang village elder na si Rhonda. Nagpakilala rin siya at taos-pusong nagpasalamat sa tulong na ibinigay sa kanilang nayon. Nakinig si Van ng mabuti, at bilang unang hakbang, humingi siya ng paumanhin. Inamin niyang matagal na napabayan ang nayon, na wala ni Lord ni sapat na tropang ipinadala upang ipagtanggol ito. Sa paligid nila, naroon sina Ortho, Teal, at ilang kasamang mandirigma na tahimik na nagmamasid sa naging pag-uusap. Sa sandaling iyon, biglang napagtanto ni Van ang sarili niyang kilos, tila ba masyado siyang formal, parang isang negosyanteng nakikipag-usap. Saglit siyang natigilan habang sa gilid ay narinig ang mahinang reaksyon ni Ortho at ang bahagyang pagtawa ng iba. Ngunit hindi ito ikinabawas sa kanya. Sa halip, pinatibay nito ang impresyon na kahit bata pa, sinisikap niyang dalhin ang bigat ng responsibilidad ng buong buo. Inanyayahan ni Rhonda si Van sa kanyang bahay upang ipagpatuloy ang usapan. Sa loob ng tahanan ng elder, ipinaliwanag ni Rhonda ang tunay na kalagayan ng nayon. 6 na buwan na ang nakalipas, may humigit kumulang 150 katao pa ang naninirahan dito. Ngunit matapos ang sunod-sunod na pag-atake ng iba't ibang grupo ng mga bandido, 100 na lamang ang natira ngayon. Ikinwento niya na dahil nagbago ang dating lord at napabayan ang teritoryo, naiwan itong walang sapat na bantay. Dagdag pa, dahil malapit ito sa hangganan ng Yerinet Kingdom, ang mga border knights sa ilalim ni Count Ferdinand ay hindi kayang bantayan ang lahat. Tahimik na nakinig si Van, at malinaw sa kanyang isip na ang mga nangyaring trahedya ay bunga ng pagkukulang ng House Fersho, isang responsibilidad na ngayon ay buo niyang tinatanggap. Ipinapaliwanag ng village elder na hindi niya lubos na uunawaan ang sistema sa maliliit na nayon. Ayon sa kanya, noong panahon ng ama ni Van, si Marquis Fersho, isang lieutenant lamang ang itinalaga sa malaking lungsod. Dahil dito, nahadlangan ang proteksyon ng kanilang nayon. Kung ibang noble family ang humawak, matagal nang naparusahan si Rhonda. Lumabas ang galit ni Malaga, ang anak ni Rhonda. Hindi niya matanggap na parang sinasabing walang silbi ang kanilang nayon. Ipinaliwanag ng elder na halos walang buwis na nakukuha mula sa maliliit na nayon, kaya hindi ito prioridad ng kaharian. Pinatigil ni Van ang diskusyon at sinabing pag-usapan ang hinaharap ng nayon. Tahimik na umupo si Van bilang bagong lord. Alam niyang walang mangyayari kung puro reklamo lang. Kahit may mali sa batas na ginawa ng Burlinate Royal Family, responsibilidad pa rin ng mga noble na ayusin ang sarili nilang teritoryo. Nagkaroon ng katahimikan sa loob ng bulwagan. Ibinunyag ni Van na may 3 layunin siya para sa nayon. Nagulat ang lahat, lalo na si Rhonda. Sinabi ni Van na kahit magreklamo laban sa royal laws, walang magbabago kung walang konkretong plano.
Ipinaliwanag ang tatlong hakbang: una, gawing mahalaga ang nayon para hindi ito kayang balewalain ng kaharian. Pangalawa, kumita ng pera at kumuha ng maaasahang mercenaries. Pangatlo, ay develop ang nayon sa sariling paraan, kahit walang tulong ng sentro. Inamin ng elder na mahirap ito dahil kulang sa edukasyon ang mga taga-nayon at mahal ang transportasyon. Pero sa isip ni Van, kahit maging lord siya ng isang naghihingalong nayon, hindi siya uurong. Matapos ipaliwanag ang kalagayan ng nayon, buong tapang na nagsalita si Van Nefersho sa harap ng lahat. Inamin niya na mahirap ang pinagdaanan ng mga taga-nayon, walang sapat na kita, walang paraan para mapaunlad ang lugar, at palaging nasa panganib. Gayunpaman, malinaw ang kanyang layunin. Sinabi niyang mula ngayon, gagawin niya ang lahat para alagaan, panatilihin, at paunlarin ang nayon. Hindi man siya sanay sa pamumuno, dumating siya rito para matuto at protektahan ang teritoryo, bilang bagong lord. Biglang tumayo ang isang matandang lalaki na may matalim na aura, si Especially Arda, ang dating head butler ng House Fersho. Humingi siya ng paumanhin sa pagputol ng usapan at ipinakilala ang sarili. Ipinaliwanag niyang kasama niya si Dee, ang Deputy Knight Commander ng House Fersho. At pareho silang inatasan na samahan at protektahan si Van sama. Ibinunyag din na si Van ay isang henyo na hinirang bilang lord sa murang edad na 8, at matagal nang kilala ang kanyang talento kahit noong siya ay paslit pa lamang. Dahil dito, lalong nagulat ang mga taga-nayon. Nang marinig ito, hindi napigilan ng mga taga-nayon ang kanilang reaksyon. Sina Ronda, Malaga, at ang iba pa ay agad na lumuhad sa harap ni Van. Hindi nila inasahan na isang batang may ganitong katayuan ang darating sa isang liblib at naghihingalong nayon. Sa kanilang isipan, tila isang panaginip ang lahat, isang noble mula sa House Fersho ang personal na pupunta rito. Ngunit sa halip na matuwa, nagulat si Van sa biglaang paggalang at nagtanong kung bakit ganoon na lamang ang kanilang reaksyon. Maingat na ipinaliwanag ni Van ang kanyang kakayahan. Sinabi niyang huwag umasa sa kanya pagdating sa direktang pakikipaglaban. Kahit isa siyang 4-element magic user, nilinaw niyang creation magic lamang ang kanyang espesyalisasyon. Dahil dito, lalo pang nabigla ang mga taga-nayon at hindi makapaniwala sa kanilang narinig. Gayunpaman, agad niyang inilahad ang plano, palalakasan ang pader ng nayon upang hindi basta mapasok ng mga kalaban. Gagamitin ang lupa bilang pundasyon, lalagyan ng iba't ibang sukat ng bato sa ibabaw, at gagawing matibay na panangga hanggat aktibo ang mahika. Habang ipinapaliwanag ang depensa, tinanong ni Van si Especially Arda kung gaano katagal tumatagal ang Earth Magic. Ipinaliwanag ni Especially Arda na habang aktibo ang mahika, buo ang pagkakadikit ng lupa, ngunit kapag nawala ang mana, babalik ito sa normal. Dito pumasok si Dee, na buong kumpiyansang nagsabing siya ang bahala sa paghuhukay ng trench dahil sanay siya sa ganitong gawain kasama ang Mage Battle Unit. Dagdag pa ni Van, maglalagay sila ng bitag at pitfall, saka aatakihin ang kalaban mula sa itaas ng pader gamit ang mga pana, palaso, at tirador para sa mga hindi sanay sa archery. Tahimik na nakinig ang mga taga-nayon, sa unang pagkakataon, nakakita sila ng konkretong plano para sa kanilang kaligtasan. Matapos ang mahabang pagpapakilala, tinapos ni Van Nefersho ang kanyang talumpati sa harap ng mga taga-nayon. Maayos at magalang ang kanyang pananalita habang sinasabi niyang gagawin niya ang lahat para mapaunlad ang nayon. Sa kabila ng kanyang edad, ramdam ang pagiging seryoso niya sa responsibilidad. Sa isip ni Van, pakiramdam niya ay parang isang politikong nangangampanya, ngunit kahit ganoon, taos-puso ang kanyang hangarin. Sa likod niya ay naroon sina Especially Arda at Dee, tahimik na nagmamasid at sinisigurong ligtas ang bagong lord. Lumapit ang ilang mangangaso at taga-nayon upang magtanong tungkol sa buwis. Ipinahayag nila na 30% tax sa mga produktong galing sa pangangaso,
tulad ng balat at pangil ng halimaw, ay napakabigat para sa kanila. Maingat na nakinig si Van at tinanong kung paano niya dapat ayusin ang buwis. Matapos ang sandaling pag-iisip, nagpasya siyang ibaba muna ito sa 10% ng huli, at kung sakaling mabigat pa rin, sinabi niyang siya muna ang sasalo ng kulang. Nagulat ang mga taga-nayon sa desisyong iyon, dahil bihirang may lord na kusang magbawas ng buwis. Habang patuloy ang usapan, ipinaliwanag ng mga taga-nayon ang tunay nilang kalagayan. Dahil sa mataas na buwis at kahirapan, naapektuhan ang quality of life ng buong nayon. May ilan pang nagsabi na kung hindi sila makabayad ng buwis, napipilitan silang ibenta ang kanilang mga anak. Nang marinig ito, tumahimik si Van. Tinanong din kung posible bang humingi ng tulong sa mga knight, ngunit ipinaliwanag na dahil sa layo ng nayon, madalas na nadidelay ang tulong o minsan ay hindi talaga dumarating. Dito lalong naunawaan ni Van kung bakit tuluyang napabayan ang lugar. Buong linaw na ipinaliwanag ni Van Nefersho ang realidad ng sitwasyon. Kahit dumating man ang mga knight, malaki ang tsansang malipol sila dahil kulang ang bilang at paghahanda. Kung bubuo naman ang sariling hukbo, kakailanganin ng mahigit 200 katao, isang bagay na imposible sa kasalukuyan. Dagdag pa rito, napakamahal ng pagkuha ng mercenaries, pati na rin ang gastos sa pagkain, kabayo, sandata, at armor. Ipinaliwanag ni Van na ang kaharian mismo ay kulang sa pondo at tauhan upang bantayan ang ganoon kalawak na teritoryo, kaya hindi sila maaaring umasa sa sentral na tulong. Sa huli, gumawa ng konkretong hakbang si Van. Humarap siya kay Especially Arda at mahinahong nagtanong kung posible bang gumawa ng earth wall sa loob ng bakod ng nayon. Sa sandaling iyon, agad na kumilos si Especially Arda at ginamit ang earth magic. Biglang umangat ang lupa, bumuo ng matibay na pader, at nagdulot ng matinding gulat sa mga taga-nayon. Sa kanilang mga mata, ito ang unang beses na nakakita sila ng tunay na depensa para sa kanilang nayon, isang malinaw na patunay na ang batang lord na si Van ay hindi lamang nagsasalita, kundi kumikilos para sa kanilang kaligtasan. Matapos ipakita ang bagong tayong depensa, tumingin si Van Nefersho sa paligid ng nayon at malinaw na ipinahayag ang kanyang paninindigan. Sinabi niya na sa ngayon, mas mahalaga ang kooperasyon ng bawat taong naninirahan dito kaysa sa pag-asa sa mga knight na bihirang makarating sa malalayong teritoryo. Ipinaliwanag ni Van na kung ang lahat ay magtutulungan at maniniwala sa isa't isa, mas lalakas ang nayon at mas magiging handa sila sa anumang banta. Sa kanyang mga mata, hindi sapat ang proteksyon mula sa labas, ang tunay na lakas ay nagmumula sa mismong mga taong naninirahan sa loob ng bakod. Pagsapit ng gabi, dahil wala pang maayos na matutuluyan sa nayon, napagpasyahan ni Van at ng kanyang mga kasama na manatili muna sa kariton at gamitin ang mga dalang kampong equipment. Habang nagliliyab ang apoy, marahang umuusok ang siga at nagbibigay liwanag sa malamig na gabi. Sinubukan ni Rhonda, ang matandang taga-nayon, na ialok ang kanyang sariling bahay, ngunit tumanggi si Van, hindi niya kayang paalisan ang isang matanda mula sa sarili nitong tahanan. Tahimik na pinanood ng mga taga-nayon ang eksenang iyon. Unti-unting nararamdaman ang kabaitan at konsiderasyon ng bagong lord. Sa katahimikan ng gabi, napaupo si Van Nefersho at malalim na nag-isip. Sa kabila ng mga pagdududa ng mga taga-nayon, pinatatag niya ang kanyang loob at sinabi sa sarili na hindi siya susuko o mawawalan ng pag-asa. Alam niyang hindi kayang gawin ng 4-element magic ang lahat, ngunit hindi yun dahilan para tumigil. Bagamat ginawa na niya ang kanyang makakaya, ramdam pa rin niya ang pagiging mapagduda ng karamihan, kaya malinaw sa kanyang isipan na mula ngayon, kailangan niyang paghirapan at patunayan ang tiwala ng mga tao, simula sa kakayahang ipagtanggol sila laban sa mga bandido at panganib. Habang nakatingala sa apoy kasama sina Especially Arda at Dee, tahimik ngunit matatag na ipinangako ni Van na gagamitin niya ang kanyang creation magic upang protektahan ang nayon.
Hindi lamang depensa ang kanyang layunin, kundi ang gawing isang lugar kung saan maaaring mamuhay ang lahat ng ligtas, komportable, at masaya. Sa liwanag ng siga at sa likod ng matibay na bakod, nagsimulang mabuo ang bagong simula ng teritoryo, isang simula na pinangungunahan ng batang lord na handang akuan ang bigat ng responsibilidad para sa kinabukasan ng lahat.